At ayun na nga, ay galing kami ng Toycon last June pa. So sobrang tagal na ng video na to. Hindi lang ako nakapag-commentary kasi hindi lang ako nakapag-record ng narration ko or yung pakikipag-usap ko sa camera portion. Hindi ko alam kung paano siya tawagin. Basta ito, yung pakikipag-usap format natin. Yeah, kwento ko lang. So ito ay Toycon, ang convention na traditional namin ni Kuya pumunta dito. Meron tuwing June or in the middle of the year, meron occasionally like yung maliliit na portions nilang Toycon throughout the year. Meron din tuwing Pasko. So ang nangyayari, traditional namin to ni Kuya palagi. So una, syempre, bis ako niyan. Ayan forma-forma, kala mo talaga eh. Ayan, naka-forma ako. Syempre, mag-aayos tayo. Minsan na lang tayo mag-Toycon eh. Ang daming cosplayer doon, dami nakasuot ng magaganda. Sige, magandang suot din tayo. Ang dami mong sinasabi, Joel, manahimik ka mo. Ayan, pabiyahe na kami. Biyahe namin is kotse with Kuya as a driver kasi lagi naman siyang driver namin kapag gala. So yan. So ayan, biyahe na kami. So enjoy the scenery muna. So sa biyahe, eventually, nakarating muna kami dun sa Toycon. Nakalimutan ko pa yung sasabihin, nakalimutan ko pa yung mismong event. Yun na nga lang yung topic ng video. Baliw talaga si Joel. So nakarating na kami sa SMX Convention Center sa MOA siya ginanap. Buti na lang mabilis yung parking nun kasi nga Father's Day din that time. Ayun, nakapasok na agad kami ng Toycon and masasabi ko ang ganda nung in-improve ng Toycon. 2023-2022 nagpunta rin kami ni Kuya, kaya nakita namin talaga yung improvement, lalo na going from Mega Trade Hall sa Mega Mall, which is medyo mas maliit ng onte sa SMX, to SMX Convention Center dyan na sa MOA. Sobrang lawak na ng space nila, sobrang dami na nilang shops, sobrang dami nilang art, sobrang daming artists na gumagawa ng art pieces na collectibles. And ayun, siyempre, ang una kong ginawa niya, nag-canvas muna ako kung ano yung mga bibilin kasi magastos akong tao. Tapos, highlight, siyempre, Cool Pals. Ang bilis magkwento, yun na lang. Wala nang gagawin, wala nang pag-e-expand. Siyempre, yun nga, naging highlight kasi pumunta kami at this particular day kasi gusto namin manood ng Cool Pals, which is like sikat na podcast sa Spotify or sikat na mga comedian na gumawa sila ng podcast. And the Cold Pals, nag-live recording sila. Tawang-tawa kami. Tawang-tawa din kami dyan. Parang, bawal sila magmura pero nakakatawa pa rin. Kasi marami rin sa kanila pala is collectors. So, after noon, yan nga, bili na kami ni Kuya. Siyempre ako, meron akong mga binili. Hindi ko na lang siguro papakita. Pero, ito ang pinaka-highlight. Si Shanks. Nandito na lang siya sa table ko sa lamesa. And ayun, nagbibili na kami. Ayun, may gusto akong ikwento saglit. So, apart from like buying like collectibles like yung mga statue or yung mga stickers, mga kung ano-ano pong binibili ko, apart from buying all of those, meron akong narinig na nagkukwentong artist or writer rather ng isang comics na dinevelop niya. Ayun, narinig ko siya nagkukwento dun sa isang customer. So lumapit ako kasi na-curious ako, 'di ba? Ang nag-i-English siya, siyempre tunog Amerikano siya. Ayun, pumunta ako doon, tumabi lang ako doon kasi tapos nakinig lang talaga ako sa kanya. And then nakikipag-usap siya dun sa isang customer, and then sobrang na-interest ako kasi ang galing niya magkwento, sobrang passionate niya magkwento. And ito yung binili ko sa kanya, yung comics. Yan. Binilan ko siya ng comics. The way na magkwento siya,
Kasi ang ginagawa niya is writer siya. So siya yung writer ng comics, pero meron siyang mga artists na mga kaibigan o mga kakilala. Nakikipag-collaborate siya doon kung ano yung gusto niyang character design, ano yung naiisip niyang story, kung paano yung flow ng comics niya mismo. And sobrang na-intrigue ako kasi ang passionate niya sa comics. Comics is not really something na prominent sa Pilipinas. Pero sobrang passionate niya pa rin. Sobrang passionate niya pa rin sa pagkukwento ng gusto niyang ikwento. Sobrang passionate niya i-advertise yung kwento na, though hindi naman yun yung pinaka-goal niya na i-advertise. He was clear about that. Hindi yun yung goal niya. Ang goal niya is magkwento. And alam mo na gustong-gusto niya magkwento. Alam mo na gustong-gusto niya na ipakita yung mga kwento about him kasi he was struggling at some point in his life. Hindi ko na lang sasabihin kasi baka medyo personal, pero at some point in his life he was struggling. He was a struggling person, kaya na-apply niya yun sa mga comics niya. And ito yung na-intrigue ako kasi ang ganda na character design. First of all, ayan o, robot siya, tapos yung ulo niya fax machine, and he's a lawyer. Parang ang idea dito is he's a lawyer na disposable. Kapag meron ng mga bagong law students, yun yung mga doon nag-gravitate yung mga tao. Similar to what a fax machine is. Hindi siya nawala dahil naubos na yung nag-develop ng fax machine. Nawala siya kasi merong newer things like yung printer or merong newer technology na mas useful kesa sa fax machine. And from that, in-advertise niya sa akin yun. Naalala ko, mind you, few weeks ago na to, it's almost been a month na. Pero naalala ko pa rin kung ano yung sinabi niya tungkol sa comics na to. Also, he signed it. Yeah. Pangalan niya is That Guy, Frederick, aka That Guy Corder. It's so passionate and nabilib ako ng sobra nung kinakwento niya. And that's what these conventions are. It's about celebrating artists. It's about celebrating people. It's about celebrating memories. It's about seeing what people can do. Yes, it's about collecting. Yes, it's about buying stuff. Yes, it can be like, consumerism. But it's also about making memories. It's also about hearing stories. It's also about seeing art. Sobrang dami kong binibiling art tuwing convention na nakikita ko yung passion dun sa mga art na yun. And these conventions mean so much to me kasi hindi lang siya tungkol sa collection namin, hindi lang siya tungkol sa pagbili ko ng mga laruan. It's also about creating memories, meeting new people. It's also about meeting artists, seeing artists be passionate about their art, passionate enough na ibebenta nila to, na ipapakita nila to sa mundo. And I guess the most important thing for me is like tradition. Tradition namin ni Kuya na pumunta ng Toycon, and I think it's always going to be that tradition na magkikreate pa kami ni Kuya ng memories namin with Toycons and stuff. And I'm glad na meron kaming ganon ni Kuya, na meron kaming something na we hold on to, na tradition namin every year. And sobrang thankful ko na nahanap namin yun. Something we have in common, something we can celebrate not only our brotherhood but genuine friendship namin ni Kuya. Anong masasabi mo sa Toycon? Sulit na sulit. Pero wala na kaming pera. Pero sulit. Pinakamaganda yung ngayon eh. Diba? kasi maraming variety. Mas madami yung shop, tsaka may iba't ibang program sila. Ayun, napakinggan namin yung Cool Pals, tsaka may mga concert, mga J-pop. Nag-i-improve na sila kasi may mga international guests. Tapos hindi na lang puro toy Changi, marami ng art toys, marami ng exhibit. Halo-halo na rin kasi ina-expand nila yung parang convention na talaga siya, hindi na lang siya about sa pagbili ng mga collectors. Tsaka kahit wala kang
That's what it's all about. These toy cons are about memories, about artistry, are about creating life, appreciating more life in your life. That's one of the most important things in my life right now. Ayun lang. Thank you. Bye-bye.